Hi Virgo! Welcome back sa ating channel. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. Welcome sa ating Tagalog reading channel. Sa ating mga current viewers, marami pong salamat sa inyong suporta. Sa ating mga new viewers, welcome po. And as you know, natapos na yung operation ko like more than a week ago at I'm recovering really well. So thank God. Now, enough of that. Nilagay ko na yung disclaimer bago mag-umpisa yung reading natin. Okay? So, ang gagawin natin ngayon, gagawa muna tayo ng unang spread is a general reading sa areas ng mga buhay ninyo. Okay? Titingnan natin yung mga surrounding energies, mga kailangan yung ibigay, new beginnings, mga lessons na dapat o natutunan na, kailangan yung i-release, kailangan yung ipagpatuloy at yung mga kailangan nating i-manifest. Okay? Sa pangalawang section ng reading na to, ay gagawin naman natin ang inyong love reading. Okay? So, kukuha tayo ng 7 baraha, collective Virgo, okay? Para sa inyong general reading sa buwan na October 2023. Okay? And ika-clarify natin kung kinakailangan. Hindi tayo kukuha ng mga lumilipad na baraha dahil naniniwala tayo na kailangan natin i-honor yung traditional practice, no? Na i-layout yung mga cards carefully sa ating tarot table. Okay, let's do this. I-shuffle lang uli natin sa harap ng camera ang inyong mga 7 baraha. Virgo. Okay. Alright, hello Virgo. So, ito ang inyong 7 baraha. Okay? Una, pangalawa, yung pangatlo hindi kita pero ipapakita natin later on kung ano to. Okay? Para alam nyo. Kaapat, kalima, pang-anim, at ito ang nasa gitna ay yung mga lessons na dapat natutunan na or matututunan pa lang. Okay? Now, tingnan natin. So, meron kayong Temperance, Major Arcana. Okay? Meron din tayong pangalawang baraha, meron tayong Hangman. Major Arcana ulit. Wow. Bakit puro mga Major Arcana to? Okay, Virgo, tingnan natin. Clarify natin. Hindi tayo kukuha ng reversal dahil pwede natin i-clarify the Sun. Okay, ka-clarify natin ang Sun later on. Okay? Ang pang-apat, meron kang 4 of Wands. Wow. Okay? Pang-lima, Magician. Ika-clarify natin Major Arcana. So, 4 na yung Major Arcana natin, no? Yung first 3, pang-5, meron tayong 5 of Cups. Parang parehas kayo ng, beginning pagdating sa Libra, yung unang reading na ginawa ko. I think ito rin yung 5 of Cups nila sa pang-6, no? At ang gitna, meron tayong 2 of Swords. Alam mo, itong spread na to nangangailangan ng clarifier kasi may mga Major Arcana tayo. Okay? Let's see, no? Okay, sa nararamdaman ko ngayon, based dun sa una at pangalawa, no? Parang, kailangan nating magkaroon ng parang non-action or wag tayong gumawa ng mga major changes right now sa buwan na October 2023. Kasi meron kang Temperance and Hangman. Pag nakita natin tong dalawang Major Arcana na yan, no? May mga bagay tayong kailangan nating pagnilayan, aralin, itimpla. Kasi nakita mo tong angel, no? Biniblend niya yung dalawang element. So, ganun. Hindi pa handa. May mga bagay na hindi pa handa na tinitimpla or inihahanda sa'yo ng universe or ng Panginoon. Kung ano man ang belief system mo. Okay? Tapos, yung pangalawa mo na kailangan mo pa rin gawin is the Hangman. So, yung Hangman, nagre-review to, no? Nakita mo nakabaligtad siya, no? Sa 3 na to na letter T. So, ibig sabihin niya, no? Tingnan natin yung mga bagay-bagay sa ibang mga aspeto or perspective or angulo. Okay? Huwag natin basta-basta na husgahan or gumawa tayo ng desisyon or mga judgment na hindi basta-basta pinag-iisipan or pinag-aaralan. Okay, dalawang Major Arcana to. So, importante na ito ang gagawin mo sa buwan ng October, Virgo, okay? Now, ika-clarify natin, no? Kasi Major Arcana, clarify muna natin tong Temperance sa Hangman, okay? Bago tayo pumunta sa Sun, okay? Kasi ang sinasabi dito, i-manifest mo daw
is optimism, happiness sa buhay mo right now. Okay? Pero may energy tayo sa that first 2 cards mo, no? Virgo, na non-action na walang major changes or na action ka na dapat gawin. Ang action dito is parang inner work, reflection, pagninilay-nilay, pag-aaral. Sa sarili mo to. Yung action ngayon is within you, hindi yung external to, ha. So, i-clarify natin tong temperance, no, para sa Virgo, saka Hangman. Okay? Temperance, King of Pentacles. May kinalaman to sa Taurus, Virgo, Capricorn. Pwedeng ikaw to, energy mo, very earthly. Kasi pag King of Pentacles pumasa, it could be also na person or ikaw to, masculine energy, pwedeng connection with someone na may earth sign, or it could also be literally na yung abundance mo, yung pera mo, yung security, yung home security as well, yung trabaho, yung financial situation mo. Ang sinasabi dito, i-temper. Kung money to or financial situation or business, no, i-cross natin tong temperance sa King of Pentacles, ha. Cross natin. Kasi dapat daw i-manage mong maigi yung pera mo, yung mga business ventures mo. Okay? Huwag kang gumawa ng mga risk na purchases or mga bigger ventures na hindi natin, yung impulsive ba, huwag ganon, no? Kaya may temperance dyan. In moderation muna yung paggamit natin ng ating mga pera, ng ating mga decision making sa career mo, saka sa mga business or negosyo, yung mga ventures mo, yung creative side mo, baka gusto mong maging let's say, mag-startup ka as a digital creator, no? So, parang wag mong i-lustay or waldasin yung time, effort, and energy as well. Okay, wag mong abusuhin. May energy na gano'n for some reason. Sinasabi ko lang, basta yun ang pahiwatig nitong dalawang barahan na to sa atin yung una, eh. Okay? Yun yung kailangan nating i-release, no? Medyo maging conservative muna tayo. Okay? Sa ating estado ng buhay. Then, wag tayong mag-splurge. Pwede rin ganon. Ngayon, yung bakit kailangan to, mag-stuck ka muna sa limbo, wag ka munang gumalaw or gumawa ng kahit anong major changes. Or i-enjoy mo lang yung moment of time mo ngayon na parang inaaral mo yung mga bagay-bagay. Kung business venture, feasibility study, may research, parang ganon, eh. Nagda-dive deep tayo, okay? Pinoprobe mo yung bagay muna. Inimbestiga mo, baka nagba-background check ka sa company kung gusto mo mag-apply. Mga ganon, for example. Okay, ano tong Hangman? So, meron tayong 3 of Cups, yung celebration naka-pending, no? So, okay. Yun, eh. Nasa horizon, yung success. Okay? Kasi pinapaalalahanan ka dito na in moderation muna, no? Yung mga resources na meron ka, pera mo, yung time and energy saka effort mo, no? Wag mo munang itaya lahat. Wag mo munang ubusin. Okay? Ganon. Kasi yung success, it doesn't happen over time. Okay? It needs time. Itong Hangman na to, may time na involved to, eh. Okay? Baka parang may kailangan kang aralin or tapusin bago ka maging successful sa isang bagay. Ganon. Okay? Yun yung energy na yan. Ngayon kasi, yung kailangan mo daw i-manifest is sun. Pag nakita mo kasi yung sun, no, ito yung pinakamasayang baraha sa tarot. Siyempre, major arcana na to. Ito yung kailangan mo daw ma-achieve. Okay? Emotionally, contented ka and happy ka. Yun ang importante. And the way you see things, nasa mind mo yan, eh. Nasa isip mo. Mentally, yung thoughts mo rin. I-channel mo yung positive thoughts. Yun yung sinasabi dito. I-channel mo yung optimism mo. Yung clarity mo. Okay? If fini-fill in mo yung pag-iisip mo ng mabubuting thoughts, no? Or almost medyo kiniklaim mo or positive ka na you can achieve something, ganon, makakamtan mo to, magagawa mo to, makakahanap ka ng trabaho. Yung parang optimistic ka sa pananaw mo sa buhay. Yun ang sinasabi dito na dapat mong gawin. Okay? I-clarify natin kasi major arcana ng Sun. Okay? Para sa ating Virgo. Tingnan natin. Virgo, ano tong Sun? Okay. Ano yung kailangan? Dapat positive ka. Okay, so, wow, 7 of Wands. Okay. So, okay, medyo skeptical tayo to let others in, no? Parang medyo may pagka-defensive tayo
or we're protecting, may pinoprotektahan tayo, Virgo, na baka ng seguridad natin, yung role natin sa trabaho, yung mga bagay na meron tayo. Okay? O yung mga medyo, alam mo yung energy na parang baka ko nararamdaman na may resistance. Okay? May pag-aalinlangan. Kasi alam mo, binakapan ka ng Hangman Temperance, tapos yung sun mo, nag-cross ka sa 7 of Wands. So, medyo defensive tayo. May pinoprotektaan tayo na ayaw natin na mawala sa atin. Or tayo mismo sa sarili natin na hindi tayo madaling ma-convince, hindi tayo madaling ma-exploit. Okay? So, yung energy na yun, pwedeng maging obstacle din dahil nga, yung sinasabi ko, no, yung thoughts, yung sun, di ba? So, medyo i-channel out mo tong energy ng 7 of Wands na medyo reclusive, no? Yung parang tayo lang, walang pwedeng ibang pumasok, walang ibang pwedeng pumasok sa inner circle ko or sa comfort zone ko. Bakit ganun energy? So, sinasabi, baliktarin yung energy na yun, no? Para mas maganda yung optimism, yung ano mo, huwag tayong skeptical or parang nagdududa lagi or parang ayaw natin yung iba na makapasok sa ating intimate space, sa ating personal space. Ganyan yan eh, parang ganun. So, baliktarin mo yung energy ngayon, medyo mas maging open tayo, no? Or free-spirited, like the sun, no? Yung optimistic din, yung optimism mo, yung positive thinking mo rin, baliktarin mo yung mga thoughts na hindi maganda or nagbablock sa'yo para mas maging masaya ka. Kung ano man yung sitwasyon mo ngayon sa buhay. Okay? So, be more open-minded. Ganon. Okay? Baliktarin natin. Kung masyado tayong skeptical na, ay, naku, hindi ako ma-hire dito, for example. Kasi ito yung hinahanap nila, this, and this. Try mo pa rin mag-apply. Ganon. Just an example. Okay? Ngayon, yung pang-apat mo naman, guys, is meron kang 4 of Wands. Ito yung surrounding energies, no, na external, or could be within yours home space or sa buhay mo ngayon. 4 of Wands, may unity naman. Kung it could be stability, security. So, maganda tong energy ng 4 of Wands, no? Kasi parang may pagkakasunduan sa mga tao na nasa paligid mo, sa work mo, sa mga ginagawa mo, at sa personal relationships mo, sa ibang tao, sa friends mo, sa love life mo. Okay? May reconciliation energy din to, meron ding stability and security. Kasi, alam mo yun, 4 of Wands is, sometimes kasi marriage card to. Okay? So, kumbaga sa home situation mo rin, magiging stable at masaya naman. Wala namang problema doon. Okay? Yung mga relationships around you. And kahit na yung, I do see na, kahit may blockage tayo sa thoughts, saka yung mga actions natin, sa mga bagay na, mga goals natin, no, baka maiinip tayo. Pero wag mo i-exhaust yung energy mo. Kahit may mga ganong energy tayo dito, Virgo, no. Ang sinasabi, yung surrounding energies mo naman is masaya. Siguro nasa very supportive na environment ka this time. October 2023, Virgo. Ayun yung nararamdaman ko dito. Okay? Now, yung sa mga kailangan mong ibigay daw, yung may mga bagay na kailangan mong i-manifest, no? Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa community, sa ibang tao. Tingnan natin tong Magician, kasi major arcana na rin, Virgo. Ano tong kailangan mong ibigay? Na hindi mo, wala pa sa'yo to eh. Yung kailangan mong ibigay, maibibigay mo kung naibigay na sa'yo or na-manifest mo. Okay. Let's say, for example, kung trabaho, nakuha mo, naka-manifest ka ng new job, tapos ang laki ng sahod, then, ang kailangan mo ibigay is mas maging generous ka, diba? For example, at matutulungan mo na yung family mo, kung breadwinner ka, that's one example. So, i-clarify natin tong Magician, no? Kasi, ibibigay mo, pero wala pa sa'yo. Ano yon? 8 of Wands. Ooh. Okay. So, may minamanifest tayo, may inaantay ka na. Kung may hangman dito, 'di ba? Tapos may temperance ka diyan, no? Ang tagal, naiinip tayo, no? Naka-hold, no? Yung abundance, no? Yung financial windfall or yung mga luck and blessings, no? Nakahinto. Tapos biglang gusto mo i-manifest, biglang papasok eh. Okay? So, pag sinabi mo to, Magician, kaya mong mangyari. Huwag tayong mainip. Yung success
Saka King of Pentacles kasi parang feeling ko may kinalaman to sa pera eh. Sa career. Ganun eh. Kasi yung, di ba yung lack of action, no? Nung major cards, binakapan ng Three of Cups saka King of Pentacles. Tapos i-manifest mo. Mangyayari to. Antayin mo. May papasok na good news. No? Information to. Maybe job offer. Maybe success. Okay? Bahala ka na kung anong area ng buhay mo to. Kasi general reading to. Okay? So, be more patient. Ngayon, yung kailangan mo naman, yun ang kailangan mo ring ibigay. I-manifest mo tong information na to. Kung kailangan mo mag-follow up, do it. Kung kailangan mo ng a little effort para makuha mo yung update or yung news na gusto mo, gawin mo. Okay? Show them na interesado ka sa trabaho or dun sa business venture. Okay? Show them, mag-exert ka ng communication. Pwede rin na, para ma-manifest mo yung gusto mo, parang may communication na required dito or constant update. Okay? Mga documents na kailangan mong i-gawin or ipasa. Ganun. Ang kailangan natin, new beginnings mo, no? Itong 5 of Cups, okay. Nabablock yung new beginnings, parehas kayo ni Libra. Kasi ito rin yung 5 of Cups sa pang-anim na barahan, no? Kasi tinitingnan mo yung mga siguro failures, disappointments mo pa rin. May mga residual energy. Tapos hindi mo nakikita, meron ka pa namang 2 na punong-puno dito. So, hindi mo pa napapansin kasi nga dito ka nakafocus, no? So, parang, kumbaga sa glass na half empty, half filled, tinitingnan mo as half empty, no? So, like yung sinabi ko, dapat tingnan mo siya as half full. Kinalaman siya dito, guys, so, sa sinabi natin, na mina-manifest mo. Yung thoughts, di ba? Yung parang you don't let anyone na pumapasok, defensive tayo. May pinoprotektahan tayo, when in fact, parang, bakit ba feeling ko may scarcity na mindset na parang mauubusan tayo? Wag ganon. So, titingnan natin to in a good way na kailangan mas maging open ako kasi parang pumasok yung flow ng good energy, good vibes ng money. Ganon. Okay? Sa feng shui, di ba? Ganon. Feng shui? Hindi ko alam. Sa feng shui. Ganon ba sa atin? Hindi ko alam. Basta yon sa Chinese astrology or ganong paniniwala nila, di ba? Okay? So, yung is your thoughts na nagbablock din. Okay, yung perception mo. Okay, sa success mo. Okay? Virgo. Ngayon naman, ang gagawin natin is yung lessons learned mo. Nako-confuse ka. Okay? Bakit nako-confuse? Yung natutunan mo dito na huwag gumawa ng decision. Kasi, wow! Bakit in alignment? Kasi di ba sinabi ko, may non-action dito, may waiting game tayo. Tapos, kailangan mong ma-manifest to through communication, exchange of email, exchange of words, text messages, calls, ganon, no? Kaya, tingnan mo yung lesson learned. May natutunan ka before sa past mo na sometimes, pag hindi ka nagmamadaling gumawa ng desisyon agad, doon may kakaroon ng mas magandang outcome. Okay, natutunan mo to or matututunan mo. Pero based doon sa mga energies, no? 1, 2, 3 sa aking clarifier nila, saka yung pang 5, no? It makes sense? Okay? Yun yung energy mo. So, wag tayong gumawa ng padalos-dalos na decision unless may clarity tayong in-expect dito sa news na to. Okay? Unless may sure ball, ganon. Okay? Be more sure na may tangible tayo na pangahawakan na pwede na tayong gumalaw o gumawa ng desisyon. Okay, kaya medyo defensive ka rin dito. Alright, so sana nag-resonate tong general reading para sa iyo, Virgo. Let's move on sa inyong love reading. Shuffle natin uling baraha in front of the camera. Okay? Hi Virgo, so gagawin natin ang inyong love spread reading. Kukuha tayo ng 5 baraha. Okay, and ika-clarify natin sila isa-isa. Okay, so meron ka Virgo na 7 of Cups. Wow. And then, meron tayong Ace of Cups. And then, Knight of Swords. The Moon, Major Arcana. 9 of Pentacles.
clarify muna natin sila guys. Okay, bago natin umpisa ng inyong reading. Para sa ating minamahal na Virgo Collective. This is for the month ng October 2023. Alright? Clarify natin isa-isa po please. Okay, 7 of Cups can clarify na Ace of Pentacles. Okay? And then, merong Ace of Cups. Ace of Pentacles, may Ace of Cups, Hermit. Major Arcana to. Okay, can clarify. Pakita ko lang guys. Ayan yung Ace of Pentacles mas clarifier dito sa 7 of Cups. Ace of Cups, can clarify siya ng Hermit. Okay? And then, Knight of Swords, Wheel of Fortune. Major Arcana. Meron kang the Moon, no? Ano to? King of Cups. Wow. Okay, meron tayong 9 of Pentacles. 9 of Cups. Okay, feeling ko hindi ka na magiging single anytime soon, okay? So, 9 of Cups, clarified niya si 9 of Pentacles. So, may minamanifest ka na connection dito. Yung tao na yun is parang yung one true love mo, no? Na gusto mo sana maging kayo. Okay? Now, nasa state ng confusion, ikaw o yung person mo, whether gusto nila mag-commit o hindi. Okay? Although, pinag-iisipan naman nila yon. Yung commitment, nalilito sila. Pero yung puso nila, alam nila na may pag-ibig, no? May feelings, no? Within them, kung ikaw man yun or yung person mo Virgo, pag tinignan nila at the base sa puso nila, alam nilang may nararamdaman sila sa'yo. Okay? But the thing is, hindi sila sigurado. Unsure sila sa commitment para sa'yo Virgo. But huwag ka mag-alala kasi yung Wheel of Fortune as clarifier mo sa Knight of Swords, yung odds will be on your favor. Magkakaroon ng game changer dito. It could be ikaw or yung person mo na mag-initiate ng communication. Okay? Kung no contact kayo or probably nag-unfriendan kayo, nag-block kayo, magkakaroon ng communication eh. Okay? It could be them, it could be you. Okay? May mag-initiate ng contact dito. Okay? May exchange of communication. It will be fast. Sometimes unexpected pa. Okay? Ngayon, ang moon mo is a major arcana, no? Medyo hindi pa malinaw. Itong si King of Cups, okay? Si King of Cups, itong love na to, nagaling dito kay King of Cups, no? Nasa, ano yan? Distant future, not so distant future, okay? Kasi ang King of Cups, very emotionally mature to, emotionally balanced, no? Pwede rin na hindi naman sila masyadong show off sa emotions nila, okay? But they know what they want, okay? Yun ang ano doon. But, probably itong person na to magaling magtago ng nararamdaman. Okay, pero may nararamdaman to. Kasi meron kang the moon, may hermit ka. Hindi naman sila nagsasalita talaga eh. Parang hindi expressive. Pero at the base sa puso nila, may feelings yan. Hindi lang nila mabigay yung commitment. Okay? But I feel like may mga options, no, si person mo o ikaw. Pero at the same time, iniisip ba nila kung ikaw na ba talaga yung gusto niyang piliin? Ace of Pentacles here. Kinlarify si 7. Tapos, single siya. I don't see na married to or may third party commitment si person mo, Virgo. Okay? So, it could be you or them na nakikita mo na sila yung magfulfill ng emotional happiness mo. Okay? Yun yung inaantay mo na sana bigyan kanila ng offer. Pwede rin sila na magbibigay nito sa'yo eventually. Okay? Yun ang reading mo, Virgo, sa love for the month of October 2023. So, maraming salamat, Collective Virgo. Sana nag-resonate yung reading na to sa inyo for October. I see you guys on the next monthly reading on November. Take care. God bless. Mahal ko kayo, Virgo. Bye!